Oh! Okay ka lang? May sakit ka ba? Medyo nahilo lang po ako, Nay. Ano ba yan, anak? Namumutla ka. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa po, Nay. I-idlip na lang po muna ako. Mamaya na lang po kakain. Dahan-dahan. Eh kung magpatingin ka na kaya sa doktor? Ano? Saan ka pupunta? Kausapin mo naman ako! Ayoko na, Jen. Napapagod na ako. Para ganun lang, Renz? Makikipaghiwalay ka na agad? Jen, hindi ka ba nagsisawa sa pagkatalo natin? Gusto mo, palagi ka na lang tama. Nasasakal na ako. Kung gusto mo umalis ka, edi umalis ka! Huwag mo na kaming babalikan ng anak mo! Anong hindi? May karapatan din ako sa anak ko. Kaya babalikan ko yung anak natin. Bahala ka na nga sa buhay mo! Maliit na bagay lang pinagtatalunan natin pero maayaw ka na agad! Ang hirap mo kasing intindihin. Bigyan mo muna ako ng space para makapag-isip. Nay! Nay! Oh, andyan pala kayo. Halika kayo dito. Papasukin mo yung anak mo para makapag-usap tayo. Nay, salamat ah. Si Macy kasi ang kulit sa biyahe. Ayaw magpababa. At pasensya na rin po kayo at huli ko na rin po nasabi sa inyo. Wala yun, anak. Halika, umupo ka muna. Ano bang nangyari sa inyo ni Renz? Iniwan na po kami ni Renz. Ha? Di ba kagagaling lang ninyo dito nung isang araw? Anong dahilan? Ba't kayo naghiwalay? Hindi ko alam, Nay eh. Bigla na lang siya nakipaghiwalay. Ang sabi niya, pagod na daw po siyang buhayin kami ni Macy. Gusto mo bang kausapin ko yung asawa mo? Hindi na po, Nay. Ayaw ko naman pong ipagpilitan sa kanya kung ayaw na po niya sa amin ni Macy. Eh anong plano mo ngayon, anak? Paano na kayo ng apo ko? Wala naman akong maitutulong sa inyo kasi umaasa lang din ako sa binibigay ng kapatid mo. Ayos lang po, Nay. Kung pwede sana, dumito muna po kami habang naghahanap pa po ako ng trabaho. Oo naman, anak. Bukas ang bahay para sa inyo ng apo ko. Kahit dito man lang, makatulong ako sa inyo. Maraming salamat po, Nay, dahil andito po kayo. Hindi ko po kasi alam ang gagawin ko dahil ang liit pa po ni Macy. Tapos iniwan po kami ni Renz. Alam ko, anak, kaya mo yan. Andito lang naman ako para tulungan ka at alagaan ang apo ko. Sa totoo lang, Nay, hindi ko po alam ang gagawin ko. Dahil ayoko maranasan ni Macy ang hindi buo ang pamilya. Anak, mararamdaman lang niya na hindi buo ang pamilya kung kulang ang pagmamahal na binibigay mo. Natatakot lang kasi ako, Nay, na baka hindi ko magampanan ang pagiging ina at ama kay Macy. Huwag mong isipin yun, anak. Naniniwala ako na kaya mong palakihin si Macy kagaya ng pagpapalaki ko sa inyo ng kapatid mo. Maraming salamat, Nay. Nay, maghahanap na po muna ako ng trabaho. Pakitignan po muna si Macy. Sige, anak, ako nang bahala kay Macy. Mag-iingat ka, ha? Sige po, Nay. O, Jen, saan ang punta mo? Maghahanap ng trabaho kasi kailangan kong kumayod dahil wala kaming ibang aasahan ng anak ko. Ah, ganun ba? Di ba may trabaho naman si Renz? Iniwan niya na kami, kaya kailangan ko maghanap ng pagkakakitaan. Ayoko naman maging pabigat kila nanay at sa kapatid ko. Ganun ba? Kinalulungkot kong nangyari sa inyo ng anak mo. Ayos lang yun. O sige, mauna na ako sa'yo. Ah, teka lang, Jen. Bakit? Baka gusto mo pumasok sa pinagtatrabawan ko. 6 na oras lang ang pasok kada araw. Talaga? O sige, di ko tatanggihan yan kasi kailangan ko talaga. Oo, magalang ang trabaho doon. Tapos kung gusto mo, may isa pa akong trabaho. Kaso panggabi yun. Sige, ayos lang sa akin para mas malaking kikitain ko. Paano yung anak mo? Baka mahirapan ka niyan. Panggabi pa naman yun. Naku, wag mo nang isipin yon. Kailangan kong kayanin dahil may anak ako na dapat kong buhayin. O sige,
Kung gusto mo, sumama ka sa akin bukas sa trabaho para makapagsimula ka na agad. Salamat, MC ha. Buti na lang pala at nagkita tayo. Wala yun. O sige, mauna na ako. Bukas na lang ha. Nay! Nay! Shh! Huwag kang maingay. Kakatulog lang ng anak mo. Iyak ng iyak kanina. Hinahanap ka kasi. Naninibago lang siguro siya, Nay. Nasanay kasi siya na lagi kaming magkasama. Oo nga eh. Buti na patigil ko siya sa pag-iyak. Teka, kumusta nga pala yung paghahanap ko ng trabaho? Anong resulta? Naku, Nay, magandang balita. Pinasok ako ni MC sa pinagtatrabahuhan niya. Ang sabi niya, sasamahan niya daw ako bukas. Pero biglang tumawag sa akin yung manager nila. Ang sabi niya, pwede na daw po ako magsimula anytime. Ay, mabuti naman kung gano'n, anak. Oo, Nay. 6 na oras lang daw ang trabaho ko. Tapos, meron pa daw siyang isang trabaho. Subukan ko daw mag-apply. Kaso nga lang, panggabi. Naku anak, kakayanin mo kaya yan? May trabaho ka sa gabi tapos kinabukasan magtatrabaho ka ulit? Kaya naman siguro yan, Nay. Tulog naman si Macy kapag gabi. Idlip-idlip na lang po ako. Ikaw ang bahala, pero huwag mong sasagarin yung katawan mo ha. Opo, Nay. Kailangan ko po kasing gawin to para sa pangangailangan ni Macy. O sige, tara na sa loob para makakain ka na ng tanghalian. Sige, Nay. Nay! Kamusta na po si Macy? Ayun, medyo bumaba na yung lagnat niya. Niresetahan na siya ng doktor kanina ng gamot kaya pinainom ko rin agad. Pasensya na, Nay, ha. Hindi ako agad nakauwi. Kasi 1 linggo pa lang ako sa trabaho. Baka masita ako ng boss ko. Alam ko naman yun anak, huwag ka na mag-alala. Maayos na si Macy, natutulog na siya ngayon. Pakisabi na lang kay Sheila, Nay, na babayaran ko na lang siya sa katapusan kapag nakuha ko po yung sweldo ko. Oo anak, sinabi ko na sa kapatid mo yun. Naintindihan naman daw niya yung sitwasyon mo. Kaya ang sabi niya, tulong na lang daw niya sa'yo yun at sa pamangkin niya. Naku, maraming salamat, Nay. Ang swerte ko talaga sa inyong dalawa ni Sheila. Sige na, magpahinga ka na. Di ba may pasok ka pa mamayang gabi sa trabaho mo? Opo, Nay. Ako na lang po mamaya titingin kay Macy kasi mas kailangan niya po ako ngayon na may sakit siya. Pwede naman po ako midlip mamaya. O sige na, ikaw ang bahala. Pero tawagin mo pa rin ako pag may kailangan kang tulong ha. Sige, Nay. Kayo din po. Magpahinga na po kayo kasi kayo po lahat nag-aasikaso dito sa bahay. Tapos sinaalagaan niyo pa po si Macy. O sige, sumunod ka na ha. Iidlip lang ako sandali. Sige po, Nay. Anak, gising na. Ba't di ka pa pumasok sa loob nang makatulog ka ng maayos? Teka, mainit ka. May sakit ka ba? Medyo masama lang po yung pakiramdam ko, Nay. Iinom na lang po ako ng gamot mamaya. Baka sakaling mawala po to. Sige, saglit lang at ikukuha kita ng gamot. Sige, Nay. O anak, uminom ka na ng gamot. Alagaan mo yung sarili mo para hindi ka palaging nagkakasakit. Kulang ka kasi palagi sa tulog. Salamat po, Nay. Sa pagod lang po siguro to at sa puyat, Nay. Ano kaya anak kung mag-day off ka muna sa trabaho mo? Kasi ilang oras lang ang tulog mo, minsan 1 oras, 2 oras. Napapabayaan mo na yung sarili mo. Hindi po pwede, Nay. Mag-iisang buwan pa lang po ako sa trabaho ko online. Sayang naman po kikitain ko. O sige, itatabi ko muna si Macy sa akin mamayang gabi para makapagtrabaho ka ng maayos. Maraming salamat, Nay. Tara, magmerienda muna tayo bago umuwi. Sa bahay na lang ako kakain. Parang ang putla mo ngayon. May sakit ka ba? Medyo masama lang pakiramdam ko kahapon pa, pero uminom naman na ako ng gamot. Baka hindi ka kumakain ng maayos. Dapat, pag ganitong panggabi tayo, kumakain ka sa tamang oras. Alam mo kasi, pagka uwi ko ng bahay, wala na akong ganang kumain. Mas gugustuhin ko pang umidlip na lang. Tapos, aasikasuhin ko pa si Macy. Nahihiya naman ako magsabi kay nanay dahil marami siyang ginagawa. Pero dapat kumakain ka pa rin. Kailangan mo maging mas malakas. Paano na lang pag nagkasakit ka, mas lalong kawawa yung anak mo. O
ko ito. Kainin mo. Nakita kasi kita kanina hindi ka kumain. Salamat dito ha. Bilib nga ako sa'yo. Nagtatrabaho ka na sa umaga, nagtatrabaho ka pa sa gabi. Tapos nag-aalaga ka pa ng anak mo. Ako nga, sarili ko lang inaasikaso ko, nahihirapan pa ako. Oo nga eh. Kailangan ko kasi magdoble kayod para mas mabilis ako makaipon. Ilang taon na lang kasi mag-aaral na si Macy. Bakit hindi ka humingi ng sustento sa papa ni Macy? Hindi na. Kasi kung gusto naman nun magbigay, magbibigay siya. Kaya nga ako nagtatrabaho para hindi ko na kailangan umasa sa kanya. Sabagay. Sige, tara na. May gagawin pa ako sa bahay. Sige. Oh, anak, kamusta yung trabaho mo? Oh! Okay ka lang? May sakit ka ba? Medyo nahilo lang po ako, Nay. Ano ba yan, anak? Namumutla ka. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa po, Nay. I-idlip na lang po muna ako. Mamaya na lang po kakain. Dahan-dahan. Eh, kung magpatingin ka na kaya sa doktor? Huwag na po, Nay. Pagod lang po siguro to. Hay nako, lagi mo na lang sinasabi sa akin yan. Baka mamaya niyan, kung ano na yan, hindi mo pa alam. Wala to, Nay. Gastos lang yan. Eh, kailan mo pa balak magpatingin kapag malala ka na? Hindi naman siguro, Nay. Huwag na po kayo masyado mag-alala. Hay nako, wag nang matigas ang ulo. Sasamahan kita ngayon magpatingin sa doktor. Eh, sino pong titingin kay Macy? Iiwan ko muna siya dyan sa kapitbahay natin para masamahan kita. Sige po, Nay. O, magbibihis muna ako para masamahan na kita, ha? Oh, dahan-dahan lang. Ikaw naman kasi ang tigas-tigas ng ulo mo. Kung sinusunod mo lang sana ako, eh di hindi ka sana nagkakaganyan. O, di ba tama ako? Kung hindi pa tayo nagpatingin, hindi pa natin malalaman na may ulcer ka. Lagi kasi akong kulang sa tulog, Nay. Kaya nakakalimutan ko pong kumain. Anak, alagaan mo yung katawan mo. Kahit gaano ka pa kapagod, kumain ka pa rin sa oras. Paano na lang pag may nangyari sa'yong masama? Paano na lang yung anak mo? Nawalan na nga ng ama tapos, wag naman sana kung may mangyaring masama pa sa'yo. Opo, Nay. Simula ngayon, aalagaan ko na po yung sarili ko. Maraming salamat, Nay, dahil palagi po kayong nasa tabi ko. Ikaw talaga, anak. Mahal kita. Kayo ng apo ko. Kaya habang kaya ko pa at malakas pa ako, aalagaan ko kayo. Sorry po at pinag-alala ko po kayo. Basta, inumin mo yung gamot mo at kumain ka sa tamang oras. Opo, Nay. Jen, Oh, ano meron? Ba't nandito ka? At napadpad ka dito? Teka lang, maiwan ko muna kayong dalawa at nang makapag-usap kayo. Sige po, Nay. pumunta ako dito para ipaalam sa'yo na kukunin ko na ang anak natin. Ano? Ayos ka rin no? Pagkatapos mo kaming iwan, bigla-bigla ka nalang pupunta dito at kukunin mo si Macy? Anong palagay mo sa anak natin? Laruan? Na pagkatapos mong iwan, bigla ka nalang pupunta dito at kukunin siya? Oo, dahil alam ko na mas magiging maganda ang buhay niya sa akin. Ang tindi rin ng apog mo, no? Bakit? Sa tingin mo, hindi ko kayang buhayin yung anak natin? Hindi naman sa ganun. Pero kung nasa poder ko siya, mas maibibigay ko lahat ng pangangailangan niya. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Renz. At hindi mo makukuha ang anak natin. O sige, kung ayaw mo, sa korte na lang tayo magkita. Ako pa talaga yung tinakot mo? Kahit saan tayo makarating, hindi ako matatakot sa'yo. Kaya pwede ba, umalis ka na dito? Tandaan mo, Jen, pinapaalalahanan lang kita. Magkikita tayo sa korte at kukunin ko ang anak natin. Umalis ka na dito, bago pa ako tumawag ng pulis. Tama na, anak. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo papayag na makuha niya si Macy. Salamat po, Nay. Bilis ng panahon, Nay. Nag-aaral na ngayon si Macy. Oo, anak. Parang kailan lang. Lagi ko pa siyang karga. Kaya nga, Nay, nakakatuwa lang na kaya ko pala. Kaya ko pala siyang buhayin na ako lang.
Sobrang laki ng pasasalamat ko sa inyo, Nay. Kasi hindi niyo po ako iniwan sa laban kong to. Ano ka ba naman, anak? Huwag mo nang isipin yan. Kasi alam kong hirap kung paano maging single mom. Maraming salamat din po, Nay. At nang dahil sa inyo, kinaya ko. At kakayanin ko pa, basta lagi po kayo nandyan sa tabi ko. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko din po kayo, Nay.